Maraming salamat, Elder, Deacon Jun. Maaari na po tayong maupo. Parang pastor na si Brother Jun. Future pastor. Amen. So magandang umaga po muli sa ating lahat. Binabati ko kayo ng mapagpalang umaga ng linggo. Batiin po natin ang ating mga katabi ng isang magandang ngiti. Yan. We miss Pastor Dante and his whole family dahil sila po ngayon ay nasa Mindanao. But nagsabi sila na kasama pa rin natin sila sa pananambahan sa pamagitan ng Facebook Live, YouTube Live. So kay Pastor Dante at even si Pastor Mel, they are with us, his whole family ay with us sa pagsamba sa Panginoon ngayon. At sa lahat din po ng mga kasama pa namin na nanonood or worshiping with us via online, purihin ang Panginoon dahil may pagkakataon pa rin na makasamba sa ating Panginoong Diyos. So ngayong linggo pong ito ay magpapatuloy tayo sa ating tema na belief and behavior. No, last month pa po natin itong pinag-uusapan at nakakatanggap ng mensahe patungkol sa belief and behavior. So ito po yung mga mensahe tungkol sa pinaniniwalaan at pag-uugali ng isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Nanggagaling po iyon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. At sa umagang ito naman po, ang mensahe natin ay about the praying home. Di po ba sa nagdaang mga Sunday ay nag-focus tayo sa loob ng isang tahanan. So ngayon, as we conclude itong apat na messages na ito about family and home, ay pag-usapan natin ano ba ang mayroon sa loob ng isang tahanang nananalangin. So, pray muna po muli tayo. Ang ipag-pray naman natin ay yung message ngayong umagang ito. Lord God, we thank you because hindi po titigil, hindi mahihinto ang pananambahan sa iyo hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoong Hesus. Even sa kalangitan, tuloy-tuloy po ang aming pagsamba sa iyo, O Diyos, sapagkat yun po ang nilalaman ng aming puso at yun din po ang espiritu na ibinigay nyo sa amin. Espiritong nalulugod sa pagsamba sa iyo. Anumang pagkakataon na mabigyan kami, we will always grab it and we will always take chance, Lord God, to give thanks to you, to praise you, and even to pray, to communicate with you. So Lord God, to you we entrust the message sa umagang ito. We would like to know about the praying home. Teach us as the Holy Spirit speaks sa bawat puso namin and as you guide us sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So naniniwala po ba kayo sa kasabihang a family that prays together stays together? So madalas natin ito na papanood sa TV noon, di ba? A family that prays together stays together. Malalim po ang kahulugan ng kasabihang ito sapagkat ipinapahayag nito ang mahalagang papel na ginagampanan ng panalangin sa pagiging buo ng isang pamilya. So ang mensahe po na ipinaparating nito ay ang pananalangin ng buong pamilya ang siyang tunay na nagbubuklod at nagpapatatag sa kanila. If there are many lecture seminars about marriages, ang panalangin po ang pinakahigit na essential sa buhay ng isang pamilya at mag-asawa. Sa Biblia naman po, ine-expect na ang isang tao o pamilya na naniniwala at may takot sa Diyos ay nananalangin. Expected na po 'yon. Kumbaga, may assumption na if you are God's believer, you pray. Hindi maihihiwalay ang panalangin sa pagsamba at paglilingkod nila sa Diyos. Palaging kasama na yan. Kapag tumigil sila sa pagsamba sa Diyos, ibig sabihin, wala na rin silang pananalangin. And you cannot worship God without prayer. Halimbawa po,
sa Biblia, matatandaan natin na matapos mailigtas sa malaking baha si Noe, siya po ay gumawa ng altar at kasama ang kanyang buong pamilya, siya ay dumulog sa Diyos upang sumamba at makipag-ugnayan sa Kanya. Sa pagkakataon na iyon, tinanggap nila ang pagpapala ng Diyos at binasbasan sila bilang isang pamilya. Sabi nga parang pangalawang assignment ito, na yung unang ibinigay kay Adan, na go spread, ganun din ang ibinigay kay Noe at sa kanyang pamilya. At isa pang halimbawa na makikita po natin, maging sa pamilya kung saan lumaki si Jesus, ay kakakitaan din po iyon ng pagpapahalaga sa panalangin. Di po ba naikwento nga ni Lucas sa kanyang gospel account ang isang pangyayari nang ang pamilya ni Jose at Maria ay kasama si Jesus, bagamat malayo yung kung saan sila nakatira patungo doon sa Jerusalem, naglakbay pa rin sila upang magpunta doon sa templo at sumamba, manalangin sa Diyos. So yun po ay ilan lamang na mga halimbawa na nagpapakita ng pagpapahalaga sa panalangin bilang isang pamilya. Sa puso at sa isip nila, mahalaga ang panalangin. Kaya po, bilang mga Kristiyano, pinangahawakan natin ang salita ng Diyos, naniniwala din po tayo na ang kahalagahan ng pananalangin bilang isang pamilya ay nananatili pa rin kahit sa panahon natin ngayon. Bilang mga mananampalataya at isang iglesia, malalim po at malawak ang sakop ng ating paniniwalang iyon, sapagkat nalalaman natin na kaakibat na sa buhay ng isang Kristiyano ang pananalangin. Kasama na natin ito habang tayo ay lumalaki at umuunlad sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan niyon, tayo po ay dumulog sa Panginoong Hesus upang hilingin na iligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Di po ba? Kaya tayo naging Kristiyano, lumapit tayo at dumulog sa Panginoong Diyos, nagsisi sa ating mga kasalanan at upang tayo tumalikod doon at malinis. And then araw-araw din po hinihiling natin sa Diyos na linisin tayo mula sa kasalanan dahil from time to time na fall pa rin po tayo sa temptation. At dahil din po sa panalangin na ilalapit natin sa Diyos ang ating pangangailangan sa araw-araw at nahihiling na mailayo tayo mula sa kapahamakan. So prayer is always there. Kasama na po natin yan sa ating buhay. That is why mahalaga po sa isang pamilya ang maging mapanalanginin. Kaya po, sa umagang ito, hayaan po natin na ituro sa atin ng salita ng Panginoon kung ano-ano ba ang mga katangian ng isang praying home. Tignan po natin iyon upang mahikayat po tayo na magpatuloy pa sa pagkakaroon ng isang tahanang nananalangin habang nakikita po natin yung mga qualities or characteristics na iyon ng isang praying home. So sa ating pong pagpapatuloy, basahin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Colossians chapter 4, verse 2. Sa NIV po, ito ang pagkakasabi, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Doon naman sa English Standard Version, ganito ang sinabi, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. So, bagamat po ito ay isang talata lamang, mayaman pa rin po ito sa aral na nakapanghihikayat sa mga mananampalataya sa atin, individual man o isang pamilya, na paunlarin pa ang kanilang buhay pananalangin kasama ng mga mahalagang katangiang makikita dito. Habang umuunlad ang ating prayer life, ay mas lumilitaw at nakikita po sa atin yung mga ipipresent natin na mga katangiang ito na makikita po natin dyan sa talatang yan. So ano-ano po iyon? So be aware, una is devoted. Ang karakteristik ng isang praying home ay devoted, pangalawa, vigilant, pangatlo ay grateful. So isa-isahin po natin ito at dito po tayo kakausapin at ipapahayag ang salita ng Panginoon. So una po,
Ang isang katangian na mayroon sa isang praying home ay devoted. A praying home is devoted to prayer. Alam niyo po, mayroong isang mabigat na katotohanang mahalagang makayanan natin na matanggap bilang isang Kristiyano o bilang mga Kristiyano. Bagamat mabigat iyon, kailangan nating tanggapin. Ang katotohanan po iyon ay a Christian home must be a praying home. A Christian home must be a praying home. Nasabi natin na must be. Hindi lang should be. Binigyan natin ng stress to. Must be a praying home. Kasi po, yun ang ipinahayag ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Ang sabi niya doon, devote yourselves in prayer. Devote yourselves to prayer. So sa isang bagong mananampalataya po, o isang bagong Kristiyano, ang isa sa pinakaunang pinagsusumikapan niyang makasanayan ay ang palagiang pananalangin. Praying constantly. Bago po siya tunay na nakakilala kay Jesus at naging Kristiyano, ang isang tao ay walang kahilig-hilig sa palagiang pananalangin. You cannot really find a person, unbeliever, to so devoted and really praying to God as asking Him for His will. No? Ang isang tao man po, umuusal lamang ng kahilingan kapag nasa peligro na o may matinding pangangailangan na gusto niyang matanggap. Kaya siya mananalangin. But yung bang just praying naturally and constantly and just kusang lumalabas sa sarili niya, it cannot be found sa isang unbeliever. Ngunit, kung ang isang tao ay naging tunay ng Kristiyano, hindi po maaari na hindi niya magugustuhang manalangin. Sapagkat ang pagiging Kristiyano ay pagpasok sa isang relasyon. Relasyon sa Panginoong Hesus at sa Diyos. Naniniwala po tayo doon? So, kasi po, kung ang isang ang pananalangin natin ay pagpasok sa isang kung ang relasyon, pagiging Kristiyano ay relasyon, pagpasok sa relasyon sa Diyos, mahalaga po yung pananalangin at pakikipag-usap sa Kanya. Kasi nga po, maituturing na ang pananalangin ay pakikipag-ugnayan o connection sa Diyos. Wala pong tunay na pakikipag-ugnayan ang tao sa Diyos kung wala ang pananalangin sa buhay niya. At kung nagkaroon nga po ng pakikipag-ugnayan o relasyon ng isang tao sa Diyos, kailanman ay hindi na mapuputol o matitigil pa iyon. Kailanman ay wala nang, para bang hindi na siya makikipag-ugnayan sa Diyos dahil mayroon ng koneksyon at ang Diyos nga ang nagpapanatili ng koneksyon na iyon at nagbibigay sa puso ng isang tao ng gana na magpatuloy sa koneksyon o pakikipag-ugnayan na iyon. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya, muli, devote yourselves to prayer. Maging tapat at loyal sila sa pananalangin. Yun po ay dahil vital sa isang relationship ang constant and meaningful communication. Alam po iyan ng lahat ng mga nagmamahal at minamahal. Sino po dito yung minamahal at nagmamahal? Hindi po sa presyo, yung sa damdamin. No? Ang isang umiibig po sa isang tao, ikaw ay nagmamahal o nakakaranas ka ng pagmamahal, sa kasintahan man o sa asawa o kahit sa mga kaibigan, kinasasabikan niya palagi at kinagigiliwan ang bawat pagkakataong magkakausap sila. Alam po natin yan. Kahit gaano siya ka-busy sa kanyang araw-araw na gawain, maglalaan siya ng panahon para makipag-usap sa kanyang iniirog dahil mahalaga siya para sa kanya. Di ba nga, yung bang alam mo na napapamahal ka sa isang tao para kapag ang pakikipag-usap mo sa kanya ay magaan na. Para bang lagi mong hinahanap na magkausap kayo at magkasama kayo. At dahil sila
yung magkasintahan o mag-asawa o magkaibigan ay devoted to each other, hindi po nila hinahayaan na mawalan sila ng panahon sa isa't isa at palagi silang may gana kapag sila ay magkasama at nagkakausap. So gayon din naman, ang isang Kristiyanong tahanan na sama-samang naglilingkod sa Panginoon ay dapat na lumalago sa aspeto ng pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy at palagiang pananalangin. Ang paniniwala po at pag-uugali nila bilang isang pamilya ay nakatuon sa kahalagahan ng paglalaan ng panahon sa paglilingkod sa Diyos, lalo't higit ang pananalangin sa Kanya. Talagang nakadevote yung time nila o panahon nila to pray. Ang sabi nga po sa ESV, nabasa natin kanina, continue steadfastly in prayer. Magpatuloy lang sila sa matimtimang pananalangin at maging laging tapat sa pagsasagawa niyon. Steadfastly, na overcome anuman ang trials and hadlang sa pananalangin. So iyon po ang ibig sabihin ng pagiging devoted sa prayer. To be devoted to prayer means to continue steadfastly in prayer. That is word continue steadfastly sa pananalangin. You are steadfastly praying and you are continuing sa pananalangin. Anuman ang sitwasyon o kalalagayan sa mga Kristiyano, walang busy-busy sa pananalangin. Maglalaan sila ng panahon na makipag-usap sa Panginoon dahil sila ay lubos na nagmamahal sa Kanya at naniniwala na ang Diyos lamang ang tanging makagagawa ng mapanatiling buo at matatag ang kanilang pamilya. Kung ang tunay na umiibig ay hindi tumitigil sa kanyang pagpapadama ng kanyang pagmamahal sa kanyang iniirog, gayon din naman, ang Kristiyanong pamilya ay hindi naghahangad, hindi niya gusto na mawala ang pananalangin sa kanilang tahanan. Kaya po, naniniwala tayo at naniniwala ang isang Kristiyanong tahanan na a praying home is devoted to prayer. They will always aim na palagi silang maging deboto sa pananalangin. Every member of it is steadfastly praying. Amen? Naniniwala po tayo dito? Pangalawa po, vigilant. A praying home is watchful in their prayer. Ang isang karakteristik ng isang praying home ay vigilant. Sa kanilang pagiging devoted sa prayer, nais din po ni Pablo na idagdag ng mga Kristiyano sa Colosas ang pagiging watchful sa kanilang devotion sa pananalangin. Ang sabi nga po, devote yourselves to prayer, being watchful. After telling them, believers there in Colossae, devote yourselves in prayer, and while you devote yourselves to prayer, be watchful, being watchful. So, literally, ang ibig sabihin po ng being watchful ay ang pagiging wakeful o vigilant. No? Kaya po, naniniwala tayo ng isa pang katangian na dapat mayroon sa isang Kristiyanong tahanan na nananalangin ay vigilant sila. That is, a praying home is watchful in their prayer. No? They keep on watching, or they keep on being watchful. Tinuruan po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad kung paano ba ang pagiging watchful at vigilant sa prayer. Maalala po natin yan, yun po ay nangyari sa gabi ng kanyang pagdurusa na isinalaysay ni Mateo sa chapter 26, verses 36 to 46. You can open your Bible doon, so para aware tayo at ma-remind sa pinipresent natin ngayon. So sa salaysay po ni Mateo, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay dumaan sa hardin ng Getsemani upang doon ay makipag-ugnayan at manalangin sa Diyos Ama. Sa Mateo 26:38, sa NIV version, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad ang ganito, "My soul is overwhelmed with sorrow
to the point of death. And then sinabi niya, stay here and keep watch with me. Sa panahon ng kanyang matinding kapighatian, iniutos ni Jesus sa kanyang mga disciple to keep watch with me. At sa sinabi po ni Jesus na iyon, inaya niya sila na maging watchful. Keep watch with me. Be watchful at this moment na ako'y nagdudusa with sorrow to the point of death. Sa orihinal na salitang Griego, ang New Testament po ay galing po yan sa Greek. Meron lang ilang Aramaic na salita, pero lahat po yan galing sa Greek. Translate, kaya po meron tayong NIV, ESV, mga translation po yan mula sa original na text. Now, sa original na salitang Griego nga po, ang ginamit ni Mateo na salita para sa keep watch na yan ay yung Gregorio. So yung parang writings dyan, ay yan po yung Greek na salita dyan. Now, sa English transliteration, Gregorio ang basa dyan. Gregorio. So, literally, ang ibig sabihin po ng Griegong salita sa English na iyan ay to give strict attention. To give strict attention to and stay awake. So yun po yung ibig sabihin ng salita na yan. Which is, ganoon ang pagiging isang vigilant, di po ba? To give strict attention to and stay awake, laging gising. Kung ikaw po ay vigilant, nakafocus ka sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid at pinagsusumikapan mong gising palagi o wakeful ang iyong diwa para always ready ka sa kung ano man ang posibleng mangyari. So yan po yung konsepto nung sinabi ni Jesus sa kanila, Gregorio. Actually, Gregoriate, pero galing yung sa root word na Gregorio. So, however, so yung call sa kanila ni Jesus, however, sadly, ganito ang naging tugon ng mga disciple ni Jesus sa iniutos niya sa kanila na keep watch with me. Sa Mateo 26 verse 40, nagbalik siya, si Jesus, after praying, at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Talaga bang hindi nyo kayang maging wakeful and vigilant kahit isang oras man lamang? Kasi direktang kabaliktaran ng pagiging vigilant ang nangyari sa mga disciples ni Jesus. Hindi po nila nakayanan ang antok, probably ang pagod na rin, kaya po sila ay nakatulog imbes na maging watchful and vigilant. Excuse me. So sa pangyayari pong iyon, binigyan sila ng aral ni Jesus kung paano sila magiging vigilant. Ang sabi po niya, magbantay, sa verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. May dalawang mahalagang katotohanan po na makikita tayo sa sinabi na ito ni Jesus. Una po, binanggit niya kung ano ang mabisang panlaban sa tukso, magbantay at manalangin. O sa ibang salita, be vigilant and pray. Pangalawa po, tinawag din ni Jesus ang pansin ng kanyang mga alagad sa kung ano ba ang kanilang current status upang malaman nila kung ano pa ang maaaring ma-improve sa sarili nila bilang mananampalataya ni Jesus. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So sa pagkakataong pong iyon, ay mahina pa sila laban sa tukso. But hindi sila minamaliit ni Jesus kung hindi ipinapaalam sa kanila, this is your current status. Ito yung kalalagayan nyo ngayon. Bagamat ready naman na ang kanilang espiritu upang sumunod kay Jesus at mamatay nga para sa Kanya, nadaig sila ng tukso at hindi nakapagbantay kasama ni Jesus dahil ang katangiang pagiging vigilant ay a work in progress pa rin sa kanila. Patunay nga yun na nakatulog sila. Hindi nila nakayanan
yung antok at nag-give in na sila sa pagod. Pero yun yung something that Jesus wanted them to walk on. Tandaan po natin, a person who is always vigilant cannot be harmed by any means of entrapment. Nahuhulog po tayo sa tukso once na nilay down na po natin yung guard natin. Once na inignore na natin ang reminder sa atin ng Holy Spirit. Once na hindi na po natin pinansin yung alam natin na mali iyon. Or kapag hindi po tayo maalam sa mensahe o salita ng Diyos. But when a person is vigilant, always wakeful and watchful sa nangyayari sa paligid niya, walang tukso ang kaya siyang masila. Now, going back to our passage, meron lang po tayong established doon. It is interesting to note, no, na ang Gregong salitang ginamit ni Mateo para sa keep watch na Gregorio, sa chapter 26 verse 38, ay kapareho ring Gregong salita na ginamit ni Pablo sa being watchful doon sa Colossians 4:2. Parehong salita, parehong konsepto na sinasabi sa kanila ng Panginoong Hesus. Sinasabi sa kanila ng Panginoong Hesus doon, sama kayo sa akin, huwag kayong matutulog. Magpuyat kayo. Dito naman, sinasabi ni Pablo, be watchful as you devote yourselves in prayer. Same concept of staying awake. So, ibig sabihin, there is literal meaning ng Gregorio and there is also, ang tawag doon, figurative meaning ng Gregorio. So, ibig sabihin nga po, ang konseptong nakapaloob sa salitang Gregorio na giving strict attention to and staying awake, ang nais din ni Pablo na maisapuso ng mga mananampalataya sa Colosas patungkol sa kanilang pananalangin. Huwag niyong tulugan ang pananalangin. Huwag niyong hayaan na dahil sa inyong pagod, iyon ang reason ninyo kaya hindi kayo mananalangin. Huwag niyong idahilan ang pagiging busy at hindi na kayo mananalangin. Stay vigilant and stay watchful, wakeful sa pananalangin. Kung ano po ang itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad tungkol sa pagiging vigilant by praying, patuloy po iyon kahit sa panahon natin ngayon. Sa iglesia, itinuturo pa rin ng salita ng Panginoon sa mga mananampalataya, kasama ang kanilang pamilya sa pagiging vigilant sa pananalangin. Kaya po naniniwala tayo that a praying Christian home is watchful in prayer. Every member of it is being vigilant as they pray daily. Alam niyo po, meron talagang challenge sa atin ngayon na medyo die down itong pagiging vigilant natin. And later, pahayag po natin na sa implications. Pangatlo po, ang isa pang katangian maliban sa vigilance o vigilant, pagiging vigilant na nais ni Pablo na magkaroon ang mga Kristiyano, pati na rin sa loob ng kanilang tahanan, ay gratefulness. O pagiging grateful. A praying home is thankful to God every time they pray. There is always thanksgiving na nakapaloob sa kanilang prayer. Ang pagiging mapagpasalamat po o thankfulness, ang isang katangian na mas napapaunlad sa loob ng isang Kristiyanong tahanan, lalo na kung iyon ay mapanalanginin. Thankfulness richly develops in a praying home. Kung isang tahanan ay mapanalanginin na mayroong pasasalamat, na mapanalanginin, nade-develop doon yung pagiging mapagpasalamat ng isang tao. Kahit hindi man siya nananalangin sa kanyang pakikisalamuha, paglabas, there's always something na naiisip siya na dapat maipagpasalamat. Tandaan po natin ito. Ang pagiging mareklamo ay kusang lumilitaw sa puso ng isang tao mula pagkabata pa niya hanggang sa kanyang paglaki. Kung bibigyan natin po iyon ng masusing pagmamatsyag, mapapansin po natin na kahit hindi naturuan pa ang isang bata na magreklamo, matututunan niya ang pagrereklamo habang siya ay lumalaki. Meron po bang magulang dito, o anak, magreklamo ka na? O halika anak, upo ka dyan at tuturuan kita kung paano magreklamo. Walang ganun, di po ba?
Pero natututo siyang magreklamo at magiging kasakasama na niya iyon sa kanyang pagtanda. Kung una ang kanyang inirereklamo lang ay mainit, iiyak siya mainit, o kapag maingay, kapag nagugutom na, o basa ang lampin, o hindi niya maintindihan ng kanyang pakiramdam, yun lang po ang kanyang unang nirereklamo. Pero malaunan, ang kanya nang inirereklamo ay nakakatamad mag-aral, ang daming project at assignment na ipinapagawa sa school, kulang ang baon, pinapagalitan lagi sa bahay o sa classroom, at iba pa. At sa paglipas naman pa ng ilang panahon, ng ilang taon, ang reklamo ay napupunta na sa hindi maayos na pamamalakad ng gobyerno, korap ang mga nasa pamahalaan, kaya maraming mahirap, hindi sapat ang kinikita, ang daming trabaho na ipinapagawa, pero maliit naman ang sahod, walang magandang benepisyo para sa mahihirap, at marami pang iba na mga reklamo. Kung ang damo ay natural na tumutubo sa lupa, kahit hindi iyon diligan, ganun din naman ang pagrereklamo ay kusang lumilitaw sa puso ng isang tao, lalo na kung siya ay kulang sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kahit putulin man iyon, tutubo at tutubo pa rin ang pagrereklamo. Kaya po, sa loob ng iglesia man o maging sa kanilang mga tahanan, hinikayat ni Pablo ang mga mananampalataya to devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. As you devote yourselves sa iyong pagiging loyal sa pananalangin, huwag mong kalilimutan na laging nagpapasalamat. Sa pamamagitan po ng isang praying home that is full of gratitude, na bubunot sa puso ng isang tao, lalo na sa isang Kristiyano, ang ugat na nagpapatubo sa pagiging mareklamo. Aalisin iyon ng prayer. At sa pamamagitan din ng thankfulness in prayer, nakukultivate naman niyon ang matabang lupa kung saan na itatanim, lumalago at yumayabong ang buto ng pagiging mapagpasalamat. Ang pangaral po at paalala nga ni Pablo sa iglesia na nasa Filipos ay, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Sa Filipos 4:8. So we are not saying that it is evil and wicked to say something or to comment something about sa ating nakikita, especially hindi maganda. Pero ang sinasabi natin is hindi po dapat murmuring ang laging bukang bibig natin at laman ng ating isipan bilang isang Kristiyano at isang praying home. There should always something that we can thank God for. Ang mga magagandang katangian po na ito na binanggit ni Pablo ay ating napapaunlad sa tuwing tayo ay nananalangin ng may pasasalamat sa Diyos na mapagkalinga. Kaya po naniniwala tayo na gratefulness ang isa pang katangian ng isang praying home. Everyone in the home is praying to the Lord with thankfulness. Yung bang nakauwi ka lang sa gabi ng ligtas, hindi mawawala pagpasok mo, ay, thank you Lord God. Yung bang sincere, kahit thank you Lord God, but sincere in your heart, nakarating din. O nabusog ka, ay, thank you Lord God, nabusog po ako. But sincere na pagsasabi. So yun po yung mga characteristics ng isang praying home. Una is devoted. Everyone in the family is devoted to prayer. Pangalawa is vigilant. Every member of a praying home is being watchful as they pray every day. At pangatlo, grateful. A praying home and all of its members are thankful to the Lord as they pray. So before we end, let me give you some more implications. Dahil it's good to learn, to know some things, information about the qualities. But now, ano ang call po sa atin? Di po ba? Maganda rin na ngayon alam natin that this is the qualities that we want God na i-develop sa atin at sa ating pamilya. Ano yung gusto natin na maisagawa at mangyari pa? Una po is, ang implication po nito is, because of prayer,
we grow deeper in faith and closer in relationship with God as a family. So gamitin po natin ang prayer para lumalim pa po tayo sa ating pananampalataya at mas lumapit pa sa pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mabuti at mainam po sa isang Kristiyano kung siya ay lumalago sa kanyang pananampalataya sa Diyos at mas napapalapit sa Panginoon. Ngunit higit na mabuti at mainam kung sa kanyang paglago at paglalim sa relasyon sa Diyos ay kasama niya ang kanyang buong pamilya sa journey na iyon. Hindi po ba? Yung desire natin that as we go deeper in the Lord and as we look forward doon sa heaven na piniprepare sa atin ng ating Panginoong Jesus, maganda rin na sigurado tayo na kasama natin sa tabi natin ang pamilya natin sa pag-aim ng future na iyon. Kung hinahangad mo po na ang iyong pamilya o buong pamilya ay maging mapanalanginin, simulan mo ngayon sa iyong sarili na mas umunlad pa sa pananalangin. Dahil makikita po natin yan, habang tayo nananalangin, mas naiimpluwensyahan po natin ang ating paligid na manalangin din. At naiimbitahan pa sila na manalangin. Kung ikaw naman ay naghahanda pa lang na sa pagbuo ng isang pamilya, hindi ba't higit na mainam na ang isang sanggol ay maipanganganak sa isang tahanang pinatatag ng pananampalataya kung saan ang ama at ina niyon ay natutunang maging mapanalanginin. Diba? Ipanganak siya na yung parents niya mapanalanginin na. So yun yung kanyang makakalakhan. So tandaan po natin, ngayon ang the best na panahon upang simulang pagyamanin pa ang inyong buhay pananalangin. So yun isang implication. Pangalawa is, through prayer, we get protection from temptation and against the evil ones. We get protection from temptation and against the evil ones sa pamamagitan po ng pananalangin. Ang sabi po ng Panginoong Hesus kanina, sa pinakita natin sa kanyang mga alagad, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So kung sa hardin po ng Getsemani ay may nag-aabang ng kaaway upang guluhin ang pananalangin ni Jesus at ng kanyang mga alagad na hindi naging aware ang kanyang mga alagad, hindi ba dapat din nating bigyan ng pansin na posibleng ang evil one ay nag-aabang na sa ating mga anak o sa ating mga asa-asawa, saan man sila pumaroon upang tuksuhing magkasala at sirain ang kanyang pananampalataya. Paglabas niya sa kanyang tahanan, nandyan na kagad ang mga demonyo upang sila ay gawan ng paraan upang matukso. Ang sabi nga po ni Pedro sa kanyang sulat sa mga mananampalataya, maging handa kayo at magbantay. Again, vigilant and watchfulness. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Nandyan sila sa school, nandyan sila sa workplace, nandyan sila sa community o saan man, sa mall, etc. Nandyan lang sila, always trying to find ways na matukso tayo at mahulog sa pagkakasala. Mga kapatid, wala nang iba pang ligtas na lugar na mapupuntahan ang iyong mga anak o ang iyong asawa o kasintahan maliban na lang sa presensya ng Diyos. Amen? Kapag tayo ay nananalangin, inilalapit natin ang ating loob sa Diyos at lumalapit din tayo sa Kanyang kalooban. Na siya namang nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa dyablo na nandyan lang at aali-aligid at naghahanap ng mga taong walang panahon sa pananalangin dahil sila ang madaling matukso at malapa. Vulnerable sila when they do not pray. So, nabanggit nga po natin kanina, one of the most challenging time ng mga kabataan ngayon na mawala yung pagiging vigilant is yung cellphone or gadget. We are not diminishing the importance of gadgets dahil talagang maganda ang benepisyo niyon. Pero nawawala ang pagiging watchful natin because of gadget. Di po ba?
So kapag meron, halimbawa nasa loob tayo ng isang fellowship, tapos hindi natin gusto yung nangyayari, we'll just go to cellphone and browse there, di po ba? So nawawala yung watchfulness natin, yung vigilant natin. Kapag tayo ay mayroong ginagawa, nagiging dual na ang ginagawa natin. Nakapila tayo sa SSS, browse sa cellphone. So it's not being vigilant. Parang sila Pedro yon na imbes na magtingin-tingin sila doon at manalangin, natulog na lang sila. Dahil wala pa naman cellphone noon. Pero siguro kung may cellphone, baka nag-browse din sila. May nag-chat na ba? Pero ngayon naman po, ang challenge sa atin ngayon is tinatanggal yung pagiging vigilant natin so that the devil can easily tempt us. Hindi natin mapakinggan yung mensahe, lumipas ang isang Sunday service na nandoon tayo, pero hindi natin naintindihan o hindi natin nagustuhan ang message kasi nakakonsentrate na lang sa cellphone. So kung ikaw po ay isang magulang na natatakot para sa iyong mga anak sa masamang bagay na posibleng mangyari sa kanya sa paligid na kanyang ginagalawan, magpatuloy lang po sa palagiang pananalangin para sa kanila. Kung ikaw naman ay nag-aalala para sa kaligtasan ng iyong asawa o kasintahan o isang anak na nangangamba para sa iyong mga magulang mula sa kapahamakan na nagbabadya sa paligid sa araw-araw na kanilang ginagawa o pinupuntahan, idulog mo sila sa panalangin. Ugaliin din na manalangin sa tuwing nakadarama ng takot. Sapagkat ang Panginoon na ating Diyos Ama ay may pangako, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Panghuli po, with prayer, a home becomes joyful and hopeful. Every home dreams. This is a dream of every home. Sa ating palagiang pananalangin na hindi minamadali, umuunlad din sa ating puso ang galak sa mga oras na naigugugol natin sa pananalangin. Atin pong tandaan, maraming bagay ang hindi natin lubos na na-enjoy dahil sa ating pagmamadali. Dahil gusto nating madaliin ang lahat ng bagay, hindi na natin ma-enjoy yung pangyayaring iyon. Dumaan sa buhay natin, pero parang walang enjoyment. Kasi hindi tayo nag-stay doon sa moment na iyon. Kung atin pong maingat na pagmamasdan ang ating paligid na hindi nag-aapura, matutuklasan natin na marami talagang magaganda at mabubuting bagay ang ipinaparanas sa atin ng Diyos. Kaya po natin na magtagal. Di ba? Yung bang manood lang ng isang 30 minutes o 54 minutes na series, okay na ito, last na ito. Tapos, ang ganda, cliffhanger. Pwede pa, isa pa. Hindi tayo naiinip, di ba? So, ibig sabihin, kaya natin na hindi bilisan o hindi agarin ang sitwasyon. Mga kapatid, isipin na lang po natin kung anong uri ng tahanan ang mabubuo sa ating pamilya kung ang bawat isa na naroroon ay hindi mabigat sa loob ang magpasalamat at manalangin. Makasisigurado po tayo na ang loob ng tahanan ay palaging maaliwalas at may kagaanan dulot ng presensya ng Diyos na palagi nilang kausap, pinasasalamatan at nakikipag-ugnayan sa kanila. So yan po ang mensahe sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Pagpalain nawa tayo at nawa ay nahikaya tayo to have a praying home. God bless us all.